Po. Good morning. Sige po, pasok po. Yes po. Pwede ba siyang pumasok? Ako, sige. Si Sir. Naglalakad ako sa steps. Instead na pumaling ganun, bumalik, pabaliktad. Tuping pamanok, yung pa ganun. Oo. Okay, ngayon, hyperextension. na-overextend siya. Ngayon, meniscus tear daw, sabi ng doktor. Pinatuktok. Magkakaroon po ng meniscus tear talaga yan kasi nasan ba ang meniscus tear? Ay meniscus. Yan po yung sahig ng tibial. Tibial, may sahig po yan. Nandiyan nakapalibot yung ano. Ngayon, pag nakaya siya ng ano, syempre, nagganon nga ng bigla eh. May scratch siya ng ganon. Pero, marami pong types ang meniscus tear. Maaring mga yung ano lang, yung horizontal tear, yung mga mild lang. Pero gumagaling din po yun. Ang hindi lang may iwasan dyan yung mga pagtunog-tunog na. Pero yung pain, or yung ano, nag-heal din po siya kaso hindi na siya 100% na same ng itsura. Kasi araw-araw tayo naglalakad. Nai-scratch siya. So yung punit. Pero magkaganon pa, gumagaling pa rin nga po siya. Gumagaling pa rin po siya. Mitchell, base sa doktor, saan daw na punit? Hindi ko alam. Basta dito eh. Basta sabi niya, tinurukan ako ng steroid dito. turukan na kayo. After 2 weeks, nawala naman. After 2 weeks, bumalik. Mas masakit pa. Hindi ko na binalik. Ganito kasi mangyari dyan. Kaya tinurukan ka na, sinabi may sabi natin partial tear. Tuturukan ka ng steroids para tapalan yung sugat, para yung dinidiinan niya, hindi ganong maano. Pero, ang magiging ano nun, kasi siyempre dami ka nang pumunta niyan dito eh. Sa una, yes, ayos nawala yung sakit Pero, araw-araw yung naglalakad. Umuusog yun kasi hindi naman ano yun hindi naman permanent yun doon. Artificial yun artificial substance. Pag naglakad ka, unti-unting umuusog-usog yun. Ngayon, pag hindi maganda yung pagka-plot niya ng ganun, sa sugat tumama, kaya mas masakit. Oo. Kasi nadidiinan ngayon yung tumatama ngayon doon sa sugat doon sa meniscus. Kaya sabi mo, nawala nung una, pero nung dumating, mas masakit. Aalog-alugin natin yan. Sige. Yun ang gagawin natin para, kasi mas madulas naman yung condyle. Kaya, ang technique lang talaga dyan, inaalog para dumulas yung maalis yung sumasala ron sa junction. Okay. Yan, alam mo, parang may buhangin bossing mo. Ayan. Nararamdaman ko yung pinipisil mo dito eh. Parang may buhangin. Pwede naman po may nararamdaman pa po yung pain. Kung ano po yung reseta sa inyo. Relax lang. Okay. 3 to 4 days po sir, mawawala na po. Thank you po. Yan, tingin pa ako. Nag-crack, nakita ko eh. Ang Gumunog. galing, ang galing eh. Ganun naman po yun, madulas nga po yung condyle natin. Yung junction na yan, yung joint na yan. Oo. Inaalog-alog lang yan. Kasi pag wala nga sa timing yan, may maiipit na tissue natin dyan o yung mga meniscus nga, yung sahig ng tibial. Ano natin. Yun yung kadalasan talaga napupunit. Oo. Ang kapalit naman nung katagalan, nagbo-bone to bone contusion. Relax. Thank you. Sa pangmahiwagang ba kasi yung ano natin? Wala na. Ngayon, check mo sir. Check mo siya. I-ano mo. At paano ka ba nasasaktan? Try mo maglakad. Igawin mo nga. Iba-iba na. Pag Hindi. nilagyan ko ng ano, Kasi, pag ganito, kaya, sobrang pain niya. Ngayon, kaya
Kaya na. Ay, sumasakit pa rin eh. Wait, sige, higa po kayo. Ay, ano? Ay, Higa kayo. dapat. Siyempre, kaka-adjust lang po. Yung sugat na dyan pa rin po. Ang gagawin natin dyan, pag na, kunyari, ganito yung pain kanina. So, kailangan lang mangyari sa adjustment, kailangan at least mga lahati yung pain. Tapos, or mas maganda kung mas maliit pa. Hindi siya masisiro-zero. Ang gagawin yan, siyempre, meron tayong tawag na healing, healing process pa. Mag-aantay pa tayo ng mga ilang linggo. It depends sa edad nga eh. Pero kailangan talaga, pagkatapos ng adjustment, mabawasan yung pain. Huwag mo muna natin i-challenge yung kasi, yung buong bigat, ganyan. Mahirap talaga yung ganyan, pagka hindi pa magaling yung sugat ng meniscus. Kasi in-adjust lang natin, hindi pa talaga totally mag-heal yung sugat. Ipinoposisyon lang natin yung joint para makapag-heal. Kasi maglalakad tayo. Pagka wala sa timing, pag naglalakad tayo, lalaki, ma-hyperextend lalo yung mga tissue na nasusugat. So pag pinosisyon natin yan, ang mangyayari talaga dyan, mababawasan yung kirot. Pag nabawasan yung kirot, hayaan lang muna natin mag-heal yung meniscus tear base sa inyo galing yun, sabi ng doktor. Tapos, gradually siyang makaka-recover. Ganun po ang nito, ang take dito sa tuhod. Pero, syempre, kailangan yung lakad mo, alam mong may nagbago. Yung normal na walk, pero yung i-challenge mo yung buong bigat mo sa may damage sa tuhod, talaga pong sa tingin ko hindi kakayanin pa for the meantime. Sige sir, straight mo lang yung paa mo sir, dalawa. Yeah, para relax lang. Sige sir, testing mo yung parang yung Huwag lang muna nating i-challenge na yung buong puwersa ng Dapat sa normal walk, wala siyang pain. O kumbaga, maliit na maliit. Kumbaga kayang Kasi pag naglalakad ako, Mm. gumaganon talaga siya eh. Yung pa Hindi yung gumaganon siya. Oh. Hindi na yung naka... Hindi na normal. Oh. Sige sir, ikot kayo sir. Nasanay lang yata ako sa ganun lakad na, ano. Yung parang gumagano Oo. Pero yan sir, maa-avoid yun. Katulad yan, nilagyan ko ng Benda. Oo, maa-avoid yun. Yung may tao talaga naglalakad ng pag ganyan-ganyan, no? Oo. Pero siyempre, once na hyperextend ng nakaganon, siyempre, ina-hyperextend mo rin siya. For the meantime, i-avoid lang natin. Basta, normal lang na walk. Kung kaya namang maka-normal na walk, huwag lang munang gaganunin kasi iba yung lakad na paganto-ganto eh. Pero for the meantime, ano pong pakiramdam nyo? Okay na. Okay na. Okay. Bossing, para tumigas yung yung quadricep muscle mo. Yun nga, di ba, kung meron kayong stationary Meron bike, ako. makakatulong po yun para lumakas yung tuhod nyo at makabalik sa 100%. Okay. Okay? Okay. Thank you po.